Eto na mga kabasketball, Renz Abando umamin na humina na yung kanyang resistensya at playing time ni Renz Abando sa KBL mas mababa pa sa 15 minutes at Kevin Kiambao dapat na nga bang mapasama sa starting lineup ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ng legit source natin sa Korea. Patungkol nga sa kalagayan ngayon ni Renz Abando ay inamin nga ni Renz na pakiramdam niya daw ay pagod na yung katawan niya doon lamang sa 10 minutong paglalaro sa kanilang mga practice dyan sa JKJ Red Boosters ng KBL kung saan siya maglalaro ngayong season. Mukhang nakaapekto talaga mga kabasketball yung kanyang pagkatenga ng 2 taon. Sa katunayan mga kabasketball, ayon sa head coach niya sa JKJ ay mababa daw yung kanyang sense of actual play. Mabigat to at mas mababa daw sa 15 minutes yung playing time na ibibigay sa kanya ng kanyang coach. So ang tinutukoy niya dyan sa pagkakaintindi ko, no, yung kanyang basketball instinct na para sa akin mga kabasketball hindi ganoon Siguro kaya siya nababagalan dito nga kay Renz Abando dahil nga siyempre natenga si Renz, nangangapa pa, nag-a-adjust pa na yung kanyang katawan. Pero I'm sure hopefully ay babalik sa dati. Dahil alam natin si Renz Abando mabilis mag-react yung katawan niya, yung basketball instinct niya malakas or mabilis. Sa ibang balita naman mga kabasketball, aksidenteng nakasira ng backboard ang ating pambatong si Kevin Kiambao dyan nga sa Taiwan kasi nandoon ngayon yung kanyang kupunan sa KBL na Sono Sky Gunners para siyempre mag-ensayo bago magsimula etong regular season ng KBL. Nabansagan pa siyang strong guy doon sa isang post nung nakapanood. Ngayon mga kabasketball, speaking of strong guy, kasi tuloy-tuloy yung paglakas nitong ating pambatong si Kevin Kiambao na ipakita niya yan dito nga sa huling performance niya sa ating Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup kung saan nag-a-average na po siya ngayon ng 12 points per game sa kabila yan ng maikling playing time lang sa ating Gilas Pilipinas at hindi pa siya kasama sa starting lineup ng ating national team ni Coach Tim Cone. Dahil dito mga kabasketball, sa palagay ko napapanahon na para bigyan ni Coach Tim Cone ng mas mahabang playing time etong si Kevin Kiambao at kung maaari ay subukan din itong gawing starter o starting 5 sa ating Gilas Pilipinas. Medyo komplikado din kasi talaga, aminado ko para kay Coach Tim Cone dahil sa komposisyon ng ating ng starting 5 natin or sa posisyon nitong si Kevin Kiambao kasi ang mga kaposisyon niya walang iba kundi yung top scorer natin, naturalized player na si Justin Brownlee at saka itong very consistent, pogi pa na laging maganda ang nilalaro kadalasan itong si Dwight Ramos. So napakahirap basta na lang ilagay agad doon etong si Kevin Kiambao. Pero sa naiisip ko kung makakapaglaro na especially ngayong February, etong ating pambatong si Kai Sotto kalaban ng New Zealand, sa March 1 naman ng Australia, pwede nating subukan. Kasi pagka nandiyan na si Kai, 7'3 siya, hindi na masyadong mabigat yung pakikipaglaban dyan sa rebound. Hindi kasi katulad pag wala si Kai, kailangan mo ng Junmar saka ng AJ Edu. Diba? Hindi katulad pag andyan si Kai, tatapik-tapik na lang yan at mas malaki siya, pwede niya nang kunin yung rebound, sa atin na mapupunta. Ngayon, magiging iaakit natin sa 4 etong si Justin Brownlee para mailagay natin sa 3 etong si Kevin Kiambao. Kasi naipakita niya naman, ang ganda ng shooting percentage niya kahit sa 3 points. Mahusay din siyang pumasa. Ilalagay mo naman ngayon sa 2 etong si Dwight Ramos na siyempre napakaganda rin ng ipinapakita. Pwedeng mag-adjust sa uno yan. Bali, 2 yung magiging guard mo. Si Dwight Ramos saka isang legit point guard kailangan natin siyempre. So
alam mo naman yung mga gwardiya natin dyan. Si Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez. So, ganun yung magiging, kung nandyan pa sila, no? Pero kung makakapasok na nga, itong si Dal Panopio, saka itong si Jordan Heading, tingnan natin. Kasi pag ganyan yung lineup mo, pag nag-init ka agad dyan si Kevin Kiambao, nag-init si Justin Brownlee, nag-init na si Dwight Ramos, tapos maganda yung pasa kay Kai, at si Kai din nag-init. Ang ganda, ang lakas-lakas ng ating Gilas Pilipinas. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Napapanahon na ba para ilagay sa starting 5 etong ating pambatong si Kevin Kiambao? Although aminado ko depende pa rin po yan doon sa match-up, sa makakalaban natin. Baka kasi puro malalaki, ba? Pero kung tutusin, pwede mo pa rin naman i-adjust yon. Paano mo i-adjust? Andyan si Kai Soto, malalaki malalaki kalaban. Kai Soto, AJ Edo ka sa 4, magtetres ka ng Justin Brownlee, magdodos ka ng Kevin Kiambao, saka ka mag-uuno ng Dwight Ramos. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.